Let us open our Bible on Proverbs 18, verse 12. Praise the Lord. Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Sa verse na ito, meron dalawang personalities na ating makikita dahil ito yung description ng kanilang personalities. Sino itong before destruction, the heart of man is haughty? Dito natin mapoproject sa ating isip, this is Lucifer. This is Lucifer na siya'y nagmataas sa kanyang sarili. But destruction happened sa buhay niya. At malaking aral ito sa buhay natin. Bakit? Dahil lahat ng sumama sa kanya, sumama rin. Isinama din ng Diyos sa destruction. O posible rin mangyari sa atin ang destruction pag sumama tayo sa pagmamataas, katulad sa ginawa ni Lucifer. Ito namang isa, before honor is humility. Sino ang ating maisip na tukma ang kanyang naging personality? Si Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ in the flesh, nung nagpakatawang tao siya. Grabe yung kanyang humility. In the first place, He was born in a manger. Secondly, His parents or guardian sa sanglibutang ito was a carpenter. Very lowly, very humble. Nakita natin yung kanyang humility when He was arrested, when He was slapped, when He was spitted, when He was reviled, when He was mocked, when He suffered, and doon sa cross mismo, it's not a joke na maghang yung katawan mo by your weight at the cross, no? Yung dalawang palm mo na nakapako, tapos yung dalawang paa mo nakapako, tapos yung weight mo ang siyang iyong kakargahin. Masakit yun. Pero grabe yung humility niya. Pero kita naman natin, He rise from the dead. He ascended back where He came from. And He is alive forevermore. The glory is forever. Kung samahan natin ang ating Panginoong Hesukristo as what the Bible says, if we suffer with Christ, we shall also reign with Him. Bakit itong humbleness, humility, mahirap pala gawin yan, Pastor? Yes, mahirap yan gawin. Kasi you have to suffer in your flesh. Talagang pipigilan mo yung nagingit-ngit na iyong galit. Pipigilan mo yung paano mo ipagtanggol ang iyong personalidad para lang mapakita mo sa mundong ito na hindi ka pwedeng apakan. So, kung si Jesus Christ nag-suffer, and we will suffer together with Him, we will be also partakers of the glory. Kaya sa dalawang ito, sino ngayon ang ating tutularan? Sino ngayon ang ating susundin? Basahin pa natin. Proverbs 11:2. Praise the Lord. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. Yan. When pride cometh, then cometh shame. So, ang pinaka-equivalent or consequence ng pride is shame. Grabe. Tingnan mo nangyari kay Lucifer. Nung nagtangka siyang makipagpunyagi sa Diyos by dethroning God. Imagine, i-dethrone mo yung Diyos.
Di yan basta-basta. Siya yung naglalang sa'yo, tapos pababain mo siya by force, tapos underin mo siya, ilagay mo siya sa baba, tapos ikaw ang magpalit doon sa trono, tapos yung naglalang sa'yo, ipapabaw mo siya. Yun man ang ano ni Lucifer. That was his objective. Napahiya siya. Pahiyang-hiya siya talaga. Pahiyang-hiya siya. He never won that battle. He never won that objective. Napahiya talaga siya. Ano nangyari? He was displaced from being archangel and the most brightest archangel in heaven. Nawala yung glory. Shame ang pumalit sa kanya. His glory absolutely gone out. Nawala. But with the lowly is wisdom. Tingnan mo yung mga hindi sumama kay Lucifer na magmataas. Alam mo, pag lumaban ka sa superior mo, lumaban ka sa creator mo, that is pagmamataas. Bakit? You cannot swallow that there is someone above you. O di pride yan. Ayaw mong gusto na, parang hindi ka mapalagay ba na meron pang higit sa'yo. Dahil hindi ka mapalagay, hihigitan mo yung higit sa'yo. Ayan ang ginawa ni Lucifer. Wala siyang wisdom. Hindi niya alam. Shame ang kanyang iinumin ng kanyang sariling kupa. Pero yung mga angels na hindi sumama sa pagmamataas, they remain and contented that there is someone above them, their creator. Kontento na sila. Mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Diyos na lumalang sa akin. Hindi ako sasama yung proud na yan na si Lucifer na yan. Kahit pa anong ipinangako niya sa mga subordinates niya o yung mga kasamahan niya, I will not join him. I rather to remain humble. O di tingnan mo, wisdom. Nang resulta ng wisdom na yan, that retained them in their glory, in their blessedness, in their state. Nandyan. Kaya, mahirap talaga yung pride. Isa yan na dapat nating bantayan. Basahin natin. Proverbs 16:18. Praise the Lord. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. So, there is destination if you ride your pride. Pag sinakyan mo yung pride mo, meron kang patutunguhan. Destruction. Fall. Ano yung fall? From top to bottom. From high to low. Ganun man yan. Fall. Nalaglag ka mula sa itaas, papunta sa baba. Wala mang nalaglag na pa galing sa baba, pataas. Hindi mo yan laglag tawag yan. See? Pride goeth before destruction. Bago ka madidestroy, magmamataas ka muna. And haughty spirit before a fall. Bago ka malaglag, pagmamayabang muna ang iyong mararanasan. Di ba? Narinig naman ng buong Pilipino yung pagmamataas ng pagsasalita ng isang pastor na siya na ang owner of the world. Di ba pagmamataas yan? Sino ba yung owner of the world? Di ba ang creator? Bakit ang kinin mo? So you are yung bang gusto mong ikaw ang above. Huwag nating gawin yan. Huwag. O di ba anong nangyari? Shame.
yung destruction parating. Sigurado yan. Hindi yan magkakamali. Salita ng Diyos yan eh. Hindi yan pwedeng magkakamali. Huwag nating subukan lapastanganin ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin yung attitude ng mga nagmamataas. Pakibasa. Ezekiel 28:1 hanggang 10. Anong attitude at anong consequence? Sige po. Praise the Lord. The word of the Lord came again unto me, saying, Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord God, because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God, in the midst of the seas, yet thou art a man, and not God. Though thou set thine heart as the heart of God, behold, thou art wiser than Daniel. There is no secret that they can hide from thee. With thy wisdom and with thine understanding, thou hast gotten thee riches, and hast gotten gold and silver into thy treasures. By thy great wisdom and by thy traffic hast thou increased thy riches, and thine heart is lifted up because of thy riches. Therefore, thus saith the Lord God, because thou hast set thine heart as the heart of God, behold, therefore I will bring strangers upon thee, the terrible of the nations, and they shall draw their swords against the beauty of thy wisdom, and they shall defile thy brightness. They shall bring thee down to the pit, and thou shalt die the deaths of them that are slain in the midst of the seas. Wilt thou yet say before him that slayeth thee, I am God? But thou shalt be a man and no God. In the hand of him that slayeth thee, thou shalt die the deaths of the uncircumcised by the hand of strangers, for I have spoken it, saith the Lord God. Yan. Sino ang nagsalita nito? That is the Lord God Almighty, the true God, and the only one God. Yun ang salita na pinababa niya. Sabihin mo sa Prince of Tyrus, sabi ng Panginoong Diyos, dahil nagmamataas ang kanyang puso at nagsasabi siya ay Diyos at uupo siya sa upuan ng Diyos. Oh. Sino pala ang makapagsasabi lahat ng kaluluwa ay dadaan sa akin? Ang Diyos man lang dapat. All souls are mine, God said. And the soul that sinneth, it shall die. He has the only power to judge, to condemn, and to save. Inangkin niya. Di ba? It's very clear. Kaya sabi ko nga, parang hindi naman nagbabasa ng Biblia yung mga membro niya. Puri ng puri, puri ng puri. Basahin natin ng Biblia para hindi tayo madeceive sa huling araw na ito. There is only one truth, and Jesus said, He is the truth, and there is only one truth, so that you may know the truth, continue in His word, and you shall know the truth, and the truth will make you free from Satan, the liar. Napaka-clear dito. Dahil sa sobrang yaman niya, nag-increase yung yaman niya, yung gold tsaka silver niya, nagmataas na siya sa sarili niya. Nagsabi na siya na ang Diyos. Tapos sinabi pa dito, may mga terrible nations pupunta sa iyo with a sword. O, di ba? Similar na nangyari ngayon kay yung nasa katitipan dyan. Hinahabol na siya ng terrible nation. Sino bang kilalang terrible nation? Di ba ang Amerika? Isa yan na tinaguri ang terrible nation. Hindi man siya nag-iisa. Kasi marami pa namang nation na terrible talaga, like Russia, Germany, China. Mga terrible yan. Hahabulin siya. Dadalahan siya ng espada.
then they shall defile thy brightness. O, yung brightness niya ngayon, defiled na. Dungis na, sirang-sira na. Wala na. Murag iro nga nibahag ang ikog. Wala na. Wala na siyang defiled na, kumbaga pa yung brightness. Mahirap magmamataas. Ang pinaka-bottom line niyan, pride. Sobra na kasi magsalita eh. Talagang hindi na nangilabot sa sarili niya kung magsalita. Kaya wag nating gayahin si Lucifer. Si Lucifer man ang naging niya, pinaka-model niya. Yan man ang ni Lucifer talaga. Ginawa. Kaya napahamak. They shall bring thee down to the pit. Mangkaana, dalhong ka dito sa hukay. Thou shalt die the deaths of them that slain in the midst of the sea. Papatayin ka. Katulad sa isang mga namatay dyan sa dagat. Wilt thou yet say before him that slayeth thee, I am God? Ha? Hinuli ka na? Papatayin ka na? Sasabihin mo pa, Diyos ako! Ako may hari ng mundo. Hindi kayo maliligtas kung hindi kayo dadaan sa akin. Ako ang katotohanan, ako ang daan. Sasabi mo pa ba yan? But thou shalt a man and no God. Hindi ka Diyos. Kaya huwag nating subukin. Magpaka-Diyos. Hindi ka Diyos. Hindi tayo Diyos. Tao lang tayo. In the hand of him that slayeth thee, thou shalt die the deaths of uncircumcised. Grabe, sobrang napaka-dishonorable ang kanyang kamatayan. By the hand of strangers, for I have spoken it, saith the Lord God. This is the Prince of Tyros. Meron pa dito sa Acts, mayabang din. Paano mo ma-discern yung mayayabang? They never give glory to whom who is worthy, but they always receive the glory from men. Yung bang takaw sa pagpuri sa tao, takaw sa puro sa sarili, self-centered. Hindi na binabalik sa Diyos. Kaya ang ginagawa ko ngayon, pagtayo ko dito, lalo't ng mga major services, lalabas agad sa bibig ko, to God be the glory. Praise the Lord. Para shield natin yung deception ni Satanas. To God be the glory. Yan. Yun ang dapat natin. Dito, tinan mo, hindi niya ginawang to God be the glory. Basahin natin. Sino yan? Acts 12:21 hanggang 23. Praise the Lord. And upon a set day, Herod arrayed in royal apparel, sat upon his throne, and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, It is the voice of God, and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not the God the glory, and he was eaten of worms, and gave up the ghost. Tingnan mo, sample. Herod the king, when he sat in his throne and made an oration, ang mga tao nagsabi, this is the voice of God. He is God. Kung sabihin natin, He is not a man, but He is God. Ngayon ito naman si giganahan pod. Nibukad pod ang atay. Nibukad pod ang atay. Nagmayabang din. Hindi siya nagbigay ng glory to God. Kaya tayo, maliit man, malaki man, magagawa natin na kabutihan o kaya kahanga-hanga. Never acknowledge it. Give back the glory, or you give the glory to God. Praise the Lord. Doon natin ibigay ang glory sa Diyos. Bakit siya pinatay ng anghel? And immediately the angel of the Lord smote him. Yung sabi ng Diyos,
Ay, ikaw, anghel, punta ka kagad doon. Ipahamak mo na yung tao na yan para malaman ng buong mundo, walang tao na maging Diyos. Hindi pwede. Tao is tao. Iba yung Diyos na nagpakatawang tao. Praise the Lord. Hindi yung tao ka, nagpaka-Diyos ka. That is wrong. Pero pwede pa Diyos ka, pwede ka magpakatawang tao. Because with God, nothing is impossible. Patay ka agad siya. Anong reason? Because He gave not God the glory. Hindi niya binigay ang kaluwalhatian sa Diyos. He was eaten of worms instantly. Hindi na siya binalsama, hindi na siya binurol, hindi na siya inilibing hanggang mabulok. Instant. He was eaten of worms and gave up the ghost. Imagine. Ang worm pa ang pumatay sa kanya. Kasi buhay pa siya, kinain ng worm bago yung nag-give up yung kanyang spirito. Kaya, magpakatalino tayo sa katalinuhan ng Diyos. Huwag tayong magpakabubo sa kabubuhan ni Lucifer. Huwag nating gayahin yung kabubuhan, foolishness ni Lucifer. Kung gusto man nating tama yung ating gagawin, magpakatalino tayo sa katalinuhan ng Diyos na ipinakita ni Jesus Christ sa atin lahat. Basahin natin. Proverbs 15:33. Praise the Lord. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Yes. Matakot tayo sa Panginoong Diyos. Huwag nating i-dethrone ang Diyos tapos tayo na ang mag-upo doon. O kaya huwag tayong mag-disobey sa Diyos na parang mas magaling pa tayo sa Kanya. Huwag tayong mag-alinlangan sa Diyos parang mas bilib ka pa sa sarili mo. Kung meron tayong takot sa Diyos dahil naniwala tayo ng 100% sa Kanya at sumusunod tayo 100% sa Kanya, yan yung ibig sabihin ng takot sa Diyos. You reverend God. Is the instruction of wisdom. You got wisdom in your life. Sa buhay mo may wisdom ka. And before honor is humility. Yung pagpakumbaba. Ang pagpakumbaba, it is not a sign that you're a coward. Ang pagpakumbaba, that is not a sign that you are convicted. Ang pagpakumbaba is to avoid sin and iniquity, unrighteousness, ungodliness. Kaya si Jesus Christ, kung pakinggan natin yung mga salita niya, malaman mo naman yung sayings ni Jesus sa Bible, it is in red letter. Basahin natin. Luke 14:11. Praise the Lord. For whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Yan. Sino man magmamataas sa kanyang sarili, ibabagsak. Sino man ang magpapakumbaba sa kanyang sarili, itataas. Sino ngayon ang ating modelo sa pagmamataas? Si Lucifer. Sino ngayon ang ating modelo sa pagpapakumbaba? Si Lord Jesus Christ. Saan sa kanila ang ating susundin? Dahil alam na natin ano ang magiging kahinatnan. Sinabi na yan ni Lord Jesus Christ. 100% yan. Sure talaga yan. Accurate lahat ng. Alam mo yung Book of Revelation? Subukan yung magbasa ng Book of Revelation. Bakit there are words there being written in red letter? Patay na si Jesus sa physical. But yet He's still speaking. Patay na si Jesus sa physical sa panahon ni Paul. But why is it He can still speak?
because He is alive forevermore. He will never remain dead. Hindi. He is alive forevermore. Hanggang ngayon, He is still speaking with us. Praise the Lord. Kaya, lagi tayong magpakumbaba. Last verse. 1 Peter 5 verse 5. Praise the Lord. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Yan. Ganon din kayo na mga mura pa ang edad. Magpasakop kayo sa mga mas matanda sa inyo. This is both physical or literal and above all spiritual. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. It is a blessing. It is a blessing from God as we humble. No? Pakumbaba lagi. Kahit pang marinig kasisira sa honor mo, ka mag-retaliate. Kahit paano ikasisira sa iyong pamumuhay, gawa ng tao, bayaan mo. Just humble. There is God that judgeth. There is God, the only one, the accurate judge. Kaya, tinan mo example ni Jesus Christ. Committed Himself unto Him that judgeth righteously. Ganon din sa buhay natin. Wala tayo salig sa Ginoo. Wala tayo pagtuo sa iya. O nawala na ba ang ato ang huna-huna nga ang Diyos nagatanaw nato kanunay o ginahatag niya sa matago sa kanato unsay atong binuhatan? So kung alam natin na may Panginoon na tumitingin, alam natin na ang Diyos nagbibigay sa lahat ng ating mga ayon sa ating gawa, then rely on Him. 100% yan. You will never regret. Di ka magbasol, di ka magmahay. Makaingon jud ka sa imong kaugalingon, truly God is God. Truly God is a righteous God. Truly God is a faithful God. Yan man ang maririnig natin sa langit, sasabihin natin mamaya pag nandoon na tayo. We always praise Him unendingly. Dito pa lang din gagawin na natin yan. Let us live the life of heavenly living. I am living in heaven today. Kaya, to God be the glory. Tandaan natin, before destruction is the heart of man is haughty, and before honor is humility. So choose humility rather than pride. Follow Jesus rather than Lucifer. Kaya, pasalamat tayo sa Diyos. Lagi niya tayong ginaguide, nililid niya tayo with a blessed thought. Yung talagang pag-iisip natin na bless ng Panginoong Diyos. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.